Okay mga kababayan, magandang araw po sa inyo lahat. Welcome po sa munting channel natin. Ako nga pala si Ibalitabay. Ito po mga kababayan ng ating pag-uusapan ngayon ay itong si Senador Jinggoy Estrada. Ito pong si Senador Jinggoy Estrada mga kababayan. Kung maaalala nyo po, nung siya po ay senador, nung panahon ni Aquino, ay kasama po siya dito sa nagkamkam. Sabihin na natin nagkamkam dahil may mga kaso na nga sila dito sa PDAP nung panahon ni Napoles. Napatunayan po itong mga babayan na itong si Senador Jinggoy Estrada ay 100 million ang kanyang nakuha dito kay Napoles sa mga NGO na hindi naman napunta sa tama. Ang ginawa dito mababayan ay napunta ito sa pambubulsa. Diba? Kaya noong panahon ni Aquino talagang ikinulong po mga kababayan itong sila Jinggoy Estrada. Kasama nga po dyan sila Bong Revilla at saka sila Juan Ponce Enrile, mga babayan, di ba? Tandaan niyo po yun. Ngayon, pagpasok po ni Digong, pinalaya po sila. Tandaan niyo? Pinalaya po sila mga babayan. Pagpasok ni Digong ng kanyang administrasyon. In short mga babayan, dahil sa paglaya po nila, kaya itong si Jinggoy Estrada, todo sip-sip kay Vice President Sara ngayon. Todo sip-sip siya kay Vice President Sara ngayon, dahil sa ang nagpalaya sa kanila, kahit nakakulong sila, kahit napatunayan na, ay yan, todo sip-sip siya mga babayan. In short, himod tumbong siya kay Vice President. Kaya kasama po siya dyan sa mga investigasyon ni Amy Marcos kung paano dinala doon si PRD, kung paano nahuli at dinala sa Netherlands. Ngayon po mga babayan, bakit napag-uusapan natin ito si Jinggoy Estrada? Kasi po, umapila po itong mga babayan sa Sandigan Bayan na ang kaso raw sa kanya na corruption, sabi ni Jinggoy Estrada, inutusan niya, umapila siya sa Sandigan Bayan na ibasuran na daw kasi wala na raw yan silbi, matagal na. Inutosan yung Sandigan Bayan para ibasura yung kaso sa inutosan yung Sandigan Bayan, umapila sila na yung kaso laban sa kanya ibasura na raw, wag na raw ito ituloy. Ngayon mga babayan, ang nangyari po mga babayan ay sabi ng Sandigan, ano ka, hello? Kaya narito ang desisyon mga babayan ng Sandigan Bayan. Pakinggan natin. Estrada na i-dismiss ang kasong katiwalian ibinasura ng Sandigan Bayan. Ulit. Apilan ni Senador Jinggoy Estrada na i-dismiss ang kasong katiwalian ibinasura ng Sandigan Bayan. Nagbabalitan nagsaserbisyo mula sa Sandigan Bayan si Gabgon, Gabriel Gonzalez, ikwento mo. Magandang gabi ulit, Johnson. Hindi kinatigan ng korte ang apela ni Senator Jinggoy Estrada na ibasura ang kasong graft na isinampa sa kanya kaugnay ng kinasangkutang pork barrel scam. Sa desisyon ng anti-graft court, kumbinsido ang Sandigan Bayan na ibinulsa ni Estrada ang kanyang PDAF o Priority Development Assistance Fund. Take note mga babayan ha. Galing na mismo sa mga hurado ng Sandigan Bayan na kumbinsido sila na ang PDAP
ni Senador Jingo Estrada ay binulsa. At talagang like father, like son. Mga kababayan, dati Irap Estrada ako. Dahil noong mga panahon na yon, wala pang mga cellphone noon. Hindi pa natin nalalaman masyado yung mga katiwalian kay Irap Estrada. Pero ngayon namulat na po tayo mga babayan na kaya pala siya napatalsik dahil sa katiwalian. Ang masama lang mga babayan, ang pumalit, mas tiwali. Diba? Mas tiwali yung pumalit mga babayan na si Pandak. Kaya parang walang pinagkaiba sa kanila mga babayan. At ngayon naman, eto, siyempre, like father, like son, ayun, kumbensido ang Sandigan Bayan na ibinulsan Estrada ang 100 million na pidap galing kay Napoles. Kaya hindi siya pinagbigyan mga babayan. Tuloy natin. Ugnay ng kinasangkutang pork barrel scam. Sa desisyon ng Anti-Graft Court, kumbinsido ang Sandigan Bayan na ibinulsa ni Estrada ang kanyang PDAF o Priority Development Assistance Fund na nakalaan sa mga agricultural at livelihood programs. Base sa testimonya ng mga testigo, kumbinsido rin ang korte na nakatanggap ng kickback ang senador mula kay Janet Lim Napoles. Nakasad rin sa resolusyon na, and I quote, Estrada in his defense claims that the DDRs of Louis are unreliable as they are mere printouts and can nowadays be easily manufactured. The court is not convinced. Inihain ang kasong graft laban kay Estrada matapos makatanggap ng 183 million pesos na kickback mula sa mga peking proyekto at pakikipagsabwatan kay Napoles. Kaserbisyo mo sa Sandigan Bayan, Gabriel Gonzales, para sa Teleradyo Serbisyo at Radyo 630. Excuse me. Maliwanag mga babayan 130 plus million na kickback ni Estrada, Senador Estrada, dito kay Janet Napoles noong mga panahon na siya ay senador nung administrasyon ni Noynoy Aquino mga babayan. Napatunayan po yan mga babayan, kaya nga ikinulong sila. Diba? Ikinulong sila mga babayan dahil sa Ngayon, hindi ka makakalabas dyan na Senador Jingo Estrada. Bakit? Kasi po, kasi nga po sir, tandaan mo, yung nakaupo ngayon, administrasyon ni Marcos, ay kinokontra nyo. Diba? Kinokontra nyo yung administrasyon ni Marcos ngayon. Tapos, humihiling ka na ibasura yung graft and corruption laban sa'yo sa Sandigan Bayan. Samantalang nakaupo ngayon, Marcos, kung saan kinokontra nyo. Hindi kayo marunong makisama. Ayaw nyo tumulong. Tapos hihiling kayo ngayon, ay hindi ka Ano sa tingin mo dun sa mga horado natin dyan sa Sandigan Bayan? Mga timang? Diba? Hindi pwede na pagbigyan ka. Kailangan na makonvict ka dapat yan. Convicted ka nga, di ba? Daming nagreklamo dyan ng mga dis. Bakit daw itong si Franz Castro convicted tas nakalaya? Convicted ka rin naman nasa labas ka. Diba? Wala ang pagkakaiba yan mga babayan. Siguro dahil magagaling lang kayo dahil kaya kayo nasa labas. Pero kung totoosin, kung kayo po ay mahina siguro, abogado ninyo, talagang hindi kayo makakalaya. Lalong-lalo na kung nasa ICC kayo nakakulong. Hindi kayo po pwede makalaya doon mga babayan. Kaya para sa akin po mga babayan,
okay lang yan na dapat nga ibalik sa kulungan nitong si Jingo Estrada para pagdusahan niya ang kanyang mga nagawang kasalanan. Kasi aminado naman pala ang mga hurado natin na napunta talaga sa bulsa ni Jingo Estrada ang pera na yan. Dapat Jingo Estrada, ibalik mo. Ibalik mo sa kaban ng bayan ang pera na 130 million na napunta sa iyo. Ibalik mo na lang sana. Tapos, alam mo, sabihin mo doon sa Sandigan Bayan na ibabalik mo yung pera na yan, baka makalaya ka pa, maibasura pa. Ibalik mo. Para sa akin ibalik mo tapos parusahan ka ng kahit ilang taon lang para at least hindi ka pa dapat mga katulad mo na convicted hindi na dapat binibigyan ng posisyon sa gobyerno para dapat itulad sa impeachment ang pagtrato sa mga napapatunayan na may korupsyon. Kung ako lang tatanungin mga kababayan, dapat ganun talaga. Di ba? Okay mga kababayan, yan lang muna ang ating topic. Kung bago ka lang sa ating channel, huwag mo naman kalimutan mag-subscribe at i-click ang notification bell para update kayo palagi sa mga upload natin at saka live natin dito sa channel natin, mga kababayan. Okay? Paki-like na rin po ng video natin at paki-share. Salamat sa inyong lahat. See you next.